Polar vortex noong 2013 taon na walang tag-init noong 1816 at isang panahon ng yelo na tumagal ng milyon-milyong taon. Walang makakatalo sa pinakamahabang taglamig sa mundo na tumagal ng 300 milyong taon. Ano ang dahilan nito at posible ba itong maulit? Ang unang buhay sa mundo ay lumitaw 3.5 bilyong taon na ang nakalipas bilang mga single-celled na microbiyo sa karagatan, maliliit at mikroskopiko. Hindi sila kahanga-hanga noon. Babaguhin ng mga organismong ito ang buong mundo. Pag natapos ang chain reaction, hindi mo na makikilala ang mundo. Ibang-iba ang planetang pinagmulan ng mga buhay na ito kaysa sa mundo ngayon. Wala pa ang karamihan sa mga kontinente at hindi pa nakikita ang lupa noon. Mataas ang antas ng dagat noon, kaya iniisip ng siyentipiko na unang lumitaw ang lupa sa ibabaw ng karagatan 37 bilyong taon na ang nakalipas, 200 milyong taon bago lumitaw ang unang bakas ng buhay. Paano nalaman na ang 3.2 bilyong taong gulang na tipak ng ocean crust ang may sagot? Ang chemical na laman nito ang nagbunyag, halos lahat natatakpan ng tubig dagat. Ang mundo noon ay isang tunay na water world. Kung iniisip mo ang parang planeta ito na natatakpan ng kumikislap na asul na alon ng karagatan, huwag mong isipin yon. Kung nandun ka noon, di ka na makakapag-isip dahil agad kang mamamatay. Halos walang oxygen, malawak at berdeng karagatan ang makikita. Dahil sa kakulangan ng oxygen sa hangin, maraming metalikong bakal ang natunaw sa tubig. Isang malaki, berde at kulay kalawang na karagatan na may paminsan-minsang kapirasong lupang tigang at mabato, walang halaman o buhangin. Kumusta naman ang hangin? Mas okay ba yon? Sa totoo, kahelang hangin, parang may filter. Imposible ring manatili noon sa lupa. Agad na napiprito ng UV radiation mula sa araw ang kahit anong bagay doon at simula pa lang yon. Napaka-unstable din ng planeta noon. May ebidensya ang mga heologo na malalaking sunod-sunod na pagsabog ng bulkan sa buong mundo noong bata pa ang planeta at mas mainit ang gitna nito kaysa ngayon. Halos lingguhan ang sakuna tulad ng Pompeii, kadalasan sa ilalim ng dagat, kaya hindi pa nakakaroon ng komplikadong buhay noon. Kung di pa sapat ang mga haligi ng lava mula luntiang karagatan papuntang kahel na kalangitan, punong-puno ang atmosfera ng methane at carbon dioxide, lalo na methane. Noong panahon na yon, ang carbon dioxide sa atmosfera ay nasa 10 hanggang 2,500 beses na mas mataas kaysa sa kasalukuyan at ang methane ay 10,000 beses na mas mataas kaysa ngayon. Sabi nga natin, pwede mo nang kalimutan ang oxygen. Nakahanap ng paraan ang buhay, lumitaw ang mga single-celled na organismo sa mga karagatan, sa hydrothermal vent o mababaw na tubig. Maaaring pareho pa. Wala pa rin kasunduan ang mga siyentipiko sa pinagmulan ng unang pagsabog ng buhay. Ayon sa isang teorya, ang tuloy-tuloy na kidlat sa marahas na sinaunang atmosfera ng daigdig ay ginawang amino acid ang methane at nitrogen, pundasyon ng buhay. Sinasabing ang pundasyon ng buhay ay mula sa kalawakan, dinala ng mga kometa at meteorite na bumangga sa sinaunang daigdig. Ang magulong atmosfera ng daigdig ay nagsilbing laboratorio ng chemistry. Nagsimula ang mga reaksyon sa hangin at dagat na lumikha ng amino acid at asukal. Sa paglipas ng panahon, ang mga sangkap na yon ay bumuo ng mas komplikadong mga molekula kabilang ang RNA at pagkatapos ay dumating ang susunod na hakbang, RNA na nakulong sa loob ng mga bula ng lipid. Hindi pa ito buhay gaya ng alam natin, pero ito ang pinakaunang bersyon. Dahil ang hangin noon ay nakatasakal na pinaghalong methane at carbon dioxide, nabuhay ang maliliit na anyo ng buhay. Ang tanging paraan lang nila para mabuhay ay sa pamamagitan ng pagkain sa mga gas na yon. Isang umuunlad na linya ng mga mikrobyo na ito, ang cyanobacteria, ay nagsimulang gumawa ng iba pa matapos sumipsip ng methane, oxygen. Dahil sa sobrang dami, naganap ang Great Oxidation Event 2.5 bilyong taon nang nakalipas. Kahit maganda pakinggan, lalong lumala ang sitwasyon at hindi pa yon ang totoong panganib. Ang pagtaas ng oxygen at pagkawala ng carbon dioxide ay nagdulot ng malaking sakuna sa kalikasan bilyon-bilyong taon nang nakalipas. Isipin ang methane bilang malaking kumot na bumabalot sa mundo. Habang tumataas ang oxygen, bumababa ang methane dahil nagre-react ang oxygen dito na nagiging carbon dioxide at tubig. Mas madaling kainin ng mikrobyo sa dagat ang labis na carbon dioxide kaysa methane. Dahil dito, mabilis nilang naubos ito at naglabas ng mas maraming oxygen dahilan ng pagdami ng oxygen sa planeta at paglamig ng temperatura. Naging polusyon ang oxygen noon sa planeta dahil lason ito sa mga nabubuhay sa panahong yon. Nakakatakot kasi kahit hindi pa ito mukhang sakuna noon, unti-unti nang bumabagsak ang planeta papunta roon.
Kasabay ng lahat ng ito, ang superkontinenteng Kinorland ay naghihiwalay at dito nagsimulang magkaproblema ang lahat. Tama, may mga superkontinente na bago pa ang Pangaea. Mas maliit ang Kinorland kaysa akala mo dahil karamihan ng sinaunang mundo ay nasa ilalim pa ng tubig noon. Maaring ito ang unang superkontinente ng mundo na buo 2.7 bilyong taon na ang nakalipas. Ang batang kontinente ay binubuo ng Estados Unidos, Canada, Greenland, Scandinavia, kanlurang Australia at bahagi ng desyertong Kalahari. Tingin ng mga siyentipiko, malamang na nasa Ecuador ito sa unang 100 milyong taon ng pang-iral o baka mas matagal pa bilang pinakamalaking masa ng lupa noon. Iminungkahi ng mga eksperto ang presensya ng isa pang mas maliit na kontinente na tinatawag na katimugang superkontinente. Ngunit may ilan ding tumututol sa teoryang iyon, sinasabing kulang ang ebidensya na sumusuporta rito. Ngunit malinaw na mayani ang Kinorland sa mundo at kakaunti lang ang ibang mga lupain dito. Ayon sa mga heologo, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang Kinorland mga 2.6 hanggang 2.5 bilyong taon nang nakalipas bago ang Huronian Ice Age. Hindi nila iniisip na nagkataon lang yon dahil malapit na mawala ng balanse ang planeta at hindi ito babalik sa dati sa loob ng 300 milyong taon. Paano nagdudulot ng Ice Age ang paghihiwalay ng kontinente? Kapag naghiwalay ang kontinente, mas maraming lupa ang nalalapit sa dagat. Ang mamasa-masang hangin mula sa dagat ay kumakalat sa lupa, nagdadala ng ulap at mas maraming ulan sa dating tuyong lugar. Mas mabilis uminit ang mababaw na dagat mula sa paghihiwalay ng kontinente. Dahil dito, mas madaling sumingaw ang tubig at tumataas ang moisture sa atmosfera. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng mas maraming pagulan kaysa dati at ang ulan na yon ang tumulong para magkaroon ng walang katapusang taglamig. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ito naging mapaminsala. Kapag naghihiwalay ang kontinente, parang nababasag ang bato sa maliliit na piraso, kaya mas maraming bahagi ang nalalantad sa mga elemento. Noong unang panahon ng daigdig, karamihan ng lupaing yon ay bulkanikong basalt na madaling naagna sa atmosperang puno ng carbon dioxide. Ibig sabihin, nagkaroon ng acid rain at mas mabilis nitong sinisira ang basalt. Habang nadudurog ang bato, hinihila ng ulan ang carbon dioxide mula sa hangin papunta sa lupa o inaano dito papunta sa karagatan. Dahil sa agos ng tubig, naging malaking carbon sink ang lupa at dagat, kaya mas mabilis mawala ang carbon dioxide kaysa sa nalilikan nito. At kapag nagsimula na ito, paano mo ito mapipigilan? Idagdag mo pa na ang araw noon ay mga 6 hanggang 15% na mas mahina kaysa ngayon, kaya kulang ang init. Walang pumigil sa mabilis na pagbaba ng carbon dioxide at paglamig ng mundo. Nagsanib ang lahat ng salik para mapuno ng oxygen ang mundo habang inaalis ang lahat ng carbon dioxide. Dahil dito, napunta ang mundo mula sa mainit na lupa patungong nagyayelong tundra at lumampas pa sa hangganan. Sa loob ng 100 milyong taon, pumasok ang mundo sa Huronian Ice Age, simula ng mahabang taglamig ng mundo. Ang polar na yelo na hindi pa nakita noon ay nagsimulang mabuo sa mga dulo ng mundo at unti-unting bumaba papunta sa Ecuador. Natuklasan ng mga siyentipiko ang ebidensya na sa isang punto, umabot ang yelo hanggang sa Ecuador. Sa antas ng dagat, ibig sabihin, maaaring halos buong mundo ay nagyelo ng buo. Habang kumakalat ang yelo at bumababa ang antas ng dagat, lumilitaw ang mas maraming lupa. Sa panahong ito, ang mundo ay nasa maagang yugto pa ng paglago at nabubuo ang bagong crust. Ayon sa isang modelo, tinatayang mula halos buong karagatan, naging halos 20% ang lupa ng planeta, pero malayo pa rin sa itsura ng mundo ngayon. Sa ngayon, halos 30% lang ng ibabaw ng mundo ang binubuo ng lupa. Hindi magkasundo ang mga siyentipiko kung nagyelo talaga ang mga dagat noon o malabnaw lang ang yelo sa ilang parte. Pero nagkakaisa silang sa ilang pagkakataon noong Huronian Ice Age, halos naging isang malaking snowball ang mundo. Bagamat di tiyak ang eksaktong temperatura noon, may modelong nagpapahiwatig nito. Noong Huronian Ice Age, ang karaniwang pandigdigang temperatura ay negatibo 45.4 degrees Fahrenheit. Noong ika-20 siglo, mas komportable ang karaniwang temperatura ng mundo sa 57 degrees Fahrenheit. Maraming organismo na lumalaban para sa kanilang unicellular na buhay ang napatay ng yelo. Hindi sila namatay sa lamig, kundi sa pagkalason sa oxygen dahil sa kakulangan ng methane sa atmosfera. May ilan na nakaligtas, lalo na yung nag-adapt sa oxygen sa planeta, at ang iba pa ay nag-evolve para gamitin ito upang mabuhay. Nakapagtataka na bagaman maraming namatay sa Huronian Ice Age, naging mahalaga ito sa kasalukuyang anyo ng buhay sa mundo. Nagresulta ito sa population bottleneck ayon sa mga evolutionary biologists na sinundan ng Founder Flush event. Ang population bottleneck ay isang pangyayaring nagdudulot ng mass extinction sa karamihan ng organismo.
Ang Founder Flash event ay tumutukoy sa kakaunting natirang organismo na naging tagapagtatag ng sumunod na mga anyo ng buhay. Dahil nawala na ang karamihan ng kakumpetensya nila dahil sa matinding sakuna, nagbago ang mundo ng malaki matapos maglaho ang karamihan sa lumang anaerobic na buhay. Dahil nagdulot ito ng mabilisang pagdami ng mga aerobic o gumagamit ng oxygen na organismo. Ang mga tao ay nag-evolve mula sa maliliit na mikrobyong sumisipsip ng oxygen na hindi sana nangyari kung puro anaerobic na organismo lang ang narito. Ang pag-evolve ng paggamit ng oxygen kaysa methane ay malaking panalo para sa buhay. Dahil dito, naging mas malalaki at mas mabilis dumami ang iba't ibang organismo. Mas mainam ang oxygen sa paggawa ng enerhiya matapos tunawin ng organismo ang sustansya. Dahil sa mataas na redox potential nito, mahusay itong tumanggap ng electron at nakakagawa ng mas maraming enerhiya para sa mga aerobic na organismo kaysa sa methane para sa mga mikrobyo nito. Sabi ng mga siyentipiko, ito ang dahilan kaya nagkaroon ng maraming selulang organismo at mga organismong nakarating sa lupa. At ang napakalaking sirkus ng mga anyo ng buhay na matatagpuan natin sa daigdig at sa mga karagatan ngayon. At lahat ng ito ay dahil sa napakaraming cyanobacteria na bumalot sa planeta ng oxygen. Nagbigay pa nga sila ng dagdag na benepisyo. Ang oxygen ang dahilan ng ozone layer na mahalaga sa pagprotekta laban sa UV radiation ng araw. Kung wala ang ozone layer, ayon sa mga eksperto, hindi tayo makakarating sa lupa dahil delikado at malakas ang sinag ng araw noon, kaya hindi nabuhay ang mga organismo sa lupa. Kaya ang unang buhay sa mundo ay mas gusto nilang may ilang talampakan ng dagat sa pagitan nila at ng higanteng dilaw na bola sa langit. Ang nagiyelong taglamig na nagsimula 2.5 hanggang 2.4 na bilyong taon nang nakalipas ay halos tinanggap na pagbabago ng tuluyan nitong sakupin ng mundo. Noong 2.4 na bilyong taon nang nakalipas, binalot niya ang lahat. Ang mundo ay mababalot ng nyebe at yelo sa susunod na 300 milyong taon. At kapag sinabi naming 300 milyong taon, hindi kami nagbibiro. Hindi lang ito isang masamang taglamig. Hindi rin ito isang yugtong nagyelo gaya ng karaniwan nating iniisip. Ito ang uri ng lamig na tumatagal ng lampas pa sa buong mga panahon ng buhay. Isang taglamig na sobrang haba. Maaaring nakagalaw na ang mga kontinente at naroon pa rin ang yelo. Kapag nagsimula, mahirap na itong pigilan. Hindi rin nananatili ang yelo sa isang lugar. Umaatras at umaabante ito. Ang mga sinaunang bato, tulad ng mga nasa Huronian Supergroup ng Canada, ay nagpapakita ng ebidensya ng iba't ibang patong na gawa ng mga glacier. Ibig sabihin nito, ang mga glacier ay umabante, umatras, umabante ulit at umatras na naman ng paulit-ulit noong panahon ng yelo. Ayon sa mga siyentipiko, dulot ito ng pag-init at paglamig na nakaapekto sa cyanobacteria. Kapag mainit, dumarami ang oxygen ng cyanobacteria, tinatanggal ang methane at nagpapalamig sa klima. Pag lumamig, bumabagal ang aktibidad nila. Dahil dito, mas maraming greenhouse gases mula sa bulkan at iba pang proseso ang naipon sa atmosfera na nagdudulot ng pag-init ng mundo. At muling magsisimula ang siklo, ngunit hindi ito nangyari sa isang araw o kahit sa isang siglo lang. Ang bawat pag-init at paglamig ay tumagal ng milyon-milyong taon hanggang mawala ang mga glacier dahil patuloy pang nagbabago ang planeta. Ang mga mikrobyong nagdulot ng yelo ang siring nagtapos nito. Nang mawala ang lumang anaerobic na kumakain ng methane, agad napunan ng bagong aerobic na organismo ang kanilang puwang. Bukod sa cyanobacteria, ang iba ay napakasasa sa oxygen at na-produce ng carbon dioxide. Habang dumarami ang CO2 sa atmosfera, umiinit ang planeta. Hanggang sa tuluyang uminit at matunaw ang mga glacier. Pagkatapos nito, hindi magiging payapa kundi marahas ang mundo. Isipin mo ang milya-milyang yelo na bumabagsak, bumubuhos ng tunaw na tubig sa mga batong. Di pa nasilayan ang langit sa daan-daang milyong taon. Tataas ang dagat, magbabago ang baybayin, at mapupuno ng hamog at bagyo ang hangin habang bumabalik ang init at tubig sa sistema. Sa isang iglap, naging planeta ito na mula sa lamig ay agad binaha magdamag lang ayon sa pamantayan ng daigdig. Ang planeta ay pumasok sa tinatawag na bilyong taong panahon ng sauna kung ikukumpara sa mga nauna nitong yugto. Ang sumunod na panahon ng yelo ay dumating lang sa Cryogenian na nagsimula 850 milyong taon na ang nakalipas, 1.25 bilyong taon matapos ang Huronian Ice Age. Tumagal ng 215 milyong taon ang Cryogenian period. Kaya madaling nakuha ng Huronian Ice Age ang titulong pinakamalupit na panahon ng yelo sa kasaysayan. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Ang pangmatagalang positibong epekto nito sa pag-unlad ng buhay dito sa mundo ay isa lang sa maraming paraan ng impluwensya ng Huronian Ice Age sa makabagong panahon. Kung wala ito, baka ang kwento ng arko ni Noah ay tungkol lang kay Noah na nagdala ng maraming pares ng mikrobyo sa isang barko para iligtas sila mula sa baha.
Ang baha ay sana naging normal na lang sa mundo at wala na sana si Noah o ang mga kwento. Ang paghihiwalay ng Kinorland noon ay nagpasimula ng plate tectonics tulad ng sa ngayon, kahit may mas naunang anyo na nito noon. Pero dahil sa paggalaw ng mga mas maliliit na masa ng lupa, nagbabanggaan at naglilipatan, ang galaw ng mga plate ay naging mas kahawig ng kung ano ang mayroon tayo ngayon. Hindi lang ito binuo ang mga kontinente at lupang kinalalagyan mo ngayon, kundi pati ang mas matinding siklo ng tubig kaysa noong kabataan ng daigdig. Ang siklong ito na nagpapagalaw ng tubig sa mundo at atmosfera ay tumutulong sa pag-unlad ng buhay at balanse ng klima, pati na rin sa pagkakaiba-iba ng mga species sa planeta. Ngayon, tayo ay naglalabas ng carbon dioxide at ang mga baka naman ay naglalabas ng methane sa atmosfera. Kaya, narito ang tanong, posible bang mangyari ulit ang isang bagay na katulad ng Huronian Ice Age? Mayroon tayong maganda at masamang balita rito. Ang magandang balita ay hindi pa nakaranas ang mundo ng kahit anong malapit sa mga Ice Age na ganoon katagal o ganoon kabagsik sa nakalipas na 500 milyong taon. Sa katunayan, mas matatag na ngayon ang planeta kaysa dati at mas marami na ring uri ng buhay dito sa mundo. Para maiwasan ang Thunderdome style na laban ng mga mikrobyong sumisipsip ng methane at oxygen, sumisipsip ang halaman ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen habang ang hayop ay kumukuha ng oxygen at naglalabas ng carbon dioxide. Dahil marami ring parehong organismo, nagkakaroon ng balanse sa kabuuan. Ayon kay heolohistang Dr. Joseph Mert ng University of Florida, hindi ko akalaing makikita pa natin ulit ito. Pinakita rin natin na ang paghahati ng mga kontinente ay may epekto sa global na temperatura at malaking pagbaba ng carbon dioxide. Masama ang balita dahil mas marami ng tao ngayon at may mga bagong teknolohiya at proseso na wala noon. Tonelada-toneladang greenhouse gases ang mabilis nating ibinubuga sa atmosfera na hindi pa nangyari sa naitalang kasaysayan. Kaya, kahit mukhang malabo ang Huronian Ice Age bukas, posible nating nasisimulan na ang mabilis na chain reaction ng mga pangyayaring magbabago sa mundo nang hindi natin namamalayan. Di tulad ng single cell na microbio, mas mahirap para sa tao na magpalit mula sa paghinga ng oxygen tungo sa methane o carbon dioxide. Mas mabuting tigilan na natin ang pakikialam sa komposisyon ng gas sa atmosfera kung kaya naman itong pigilan. Panurin kung paano natulog ang mga tao noong panahon ng yelo nang hindi namamatay sa lamig. O i-click ang video na ito.